Ang pagpupuri sa Panginoon, mga minamahal, ito po ay hindi po magbibigay ng kaligtasan po sa atin. Maging ang ating pong pagpapahayag ng mga patuto, hindi po yun, kapatid, ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Bakos yun po ay mga reaksyon at mga bunga lang po ng ating mga pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga po ng Biblia, natin po napag-aralan kanina, kung yung itong nasubaybayan, sa John chapter 8, verse 32, sabi po doon, you shall know the truth and the truth shall set you free. So sino ang katotohanan? Ang sabi ng John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. So sino po ang minamahal ng katotohanan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapalad po tayo. Mapalad po tayo dahil tayo po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dati natin po mga minamahal, ang ating po mga buhay ay walang direksyon, para po tayong papel, para tayong ipa, na ito po ay tinataboy-taboy ng hangin, mga minamahal, na walang direksyon ng ating po mga buhay. Pero ngayon, salamat sa Diyos, nagmula ng siya po ay ating pong tanggapin dahil tayo po tinawag ng Diyos, mga minamahal, at tayo po tinawag, tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tayo po ay tumanggap sa Kanya, mga minamahal, at ngayon po ito ang bunga, kapatid, na tayo po ngayon ay nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa Panginoon, dahil tayo po, kapatid, ay iniligtas na po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ang minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, darating yung araw, kapatid, sa mga huling araw, magiging mapanganib, mga minamahal, itong mga last days na ito. Kaya sinabing last days, kapatid, perilous times shall come in the last days because malapit nang dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Pero walang nakakaalam kung kailan darating ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, kapatid, kapag dumating ang Panginoon, He is like a thief in the night. Siya po ay parang magnanakaw sa gabi, na siya po ay darating upang tayo po ay kunin niya. Lahat po ng mga na kay Kristo ay kukunin niya, mga minamahal, pero walang nakakaalam. Kasi kapatid, kagaya po ng magnanakaw sa bahay, mga minamahal, hindi naman po yan, kapatid, na magsasabi na ako ay magnanakaw sa bahay mo mamayang gabi. Hindi po. Ang magnanakaw, ito ay darating sa oras na hindi mo inaasahan. Amen. Kaya po, kapatid, kinakailangan na tayo po ay maging vigilant. Mag-vigil po tayo, kapatid. At tayo po, mga minamahal, ay palaging gising, nagbabantay sa ating po, mga minamahal, bilang paglilingkod natin sa Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, that you have to examine yourself. Amen? We have to examine ourselves, kapatid. Ating pong suriin, kapatid, ang ating mga sarili. Tayo po ba ay patuloy bang lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon? Of course, we have to examine that. We have to, mga minamahal, suriin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nakakalakad pa sa mga kalooban ng Panginoon. Kagaya po, kapatid, ng isang kalapati, mga minamahal, ang aking kaibigan ay mahilig ko dyan. Binigyan ka ako ng dalawang Paris na love birds ko naman. Alam po niyo, kapatid, ang kalapati, kapag siya ay nandyan sa lupa, naglalakad sa lupa, kapatid, kapag nakapag-steps po ng mga 5 to 7 steps, ang kalapati ay, anong gagawin niya? Titigil po siya. At anong gagawin? Siya'y palingalinga, mga minamahal. Tinitingnan yung kanyang nasa kapaligiran, kapatid. Ganda daw po ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, paminsan-minsan, mga minamahal, ikaw ay tumigil sa iyong paglakad. Ibig sabihin nun, mga minamahal, ikaw ay magmuni-muni sa iyong sarili na ikaw ba ay lumalakad pa sa kalooban ng ating Panginoon bilang isang Kristiyanong tinawag ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, even the very elect shall be deceived. Maging mga hinirang, kapatid, sila po ay madadaya balang araw. Kaya dahil, kapatid, ang diablo na ating kalaban, siya po ay mandaraya. Amen. Siya po ay mandaraya, kapatid. Mandaraya ang ating kalaban.
kalaban ng Diablo. Anong sabi po kapatid ni Pablo kay Timoteo? 2 Timothy chapter 3, verses 1 up to 3, mga minamahal. Ang sabi po dito, kapatid, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Sa ano po kapatid, itong kapigatian? Sa ibang translation mo naman, papanganib. Sabihin kapatid, mapanganib ang darating na araw, kapatid. Perilous times. Sapagkat, ang sabi po dito, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Makasarili po sila. Ang mga tao ang namahal ay mga selfish, kapatid. Mga talagang grabe, bagi sa ating gobyerno, grabe ang corruption, ang namahal. Nakikita po natin, kaya po nagkakalubugan, nagkakaroon ng mga flood, kapatid, dahil yung budget para sa flood control, mga minamahal, ay talagang pinagkaisahan na ito ay nakawin, mga minamahal. Grabe po, kapatid. Sabi po dito, may bigin sa sarili, may ibigin sa salapi, corruption. Mayayabang, mga mapagbalaki, mapanlait, suwain sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Itong kabanalan ito, kapatid, yung buhay na nasa paluming pamumuhay. Wala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Diyos, Panginoon, na tayo po'y lumakad sa kanyang mga alintuntunin. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, if you love me, ang sabi ng ating Panginoon Yesu Cristo, keep my commandments. Kung ako'y yung iniibig, ang sabi po niya, gawin ninyo at sundin ninyo ang aking mga kautusan. Ano ba ang kautusan ng ating Panginoon? Ang kautusan ng ating Panginoon, mga minamahal, ito po ay ipinangaral ni Apostle Pablo, kapatid. Nasa Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Mga minamahal, ang sabi po dito, mga minamahal, therefore I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy. Kung sinabing holy, mga minamahal, hallelujah, yung talagang ang iyong pag-uugali, ang iyong pagkatao, kapatid, ito ay magiging banal sa harapan ng ating Panginoon. Sabihin, kapatid, o naman, bagamat hindi tayo gumagawa nito, itong ating kabanalan, pero sabi nga po, kapag tayo pasako sa Diyos, ang Diyos mismo ang siya mag-born again sa atin. Amen? Amen. Remember this, remember, mga naman, hindi tayo ang nag-born again sa atin. Kasi, mga naman, halimbawa, tinanong ka, brother, saan ka pupunta? Sasamba ako. Saan ka ba sumasamba? Kasi ngayon, born again na ako. Pag minamahal, hindi naman nangangahulugan na ikaw ay tumalo rito. Born again ka na. Because born again, being born again is not a religion. Amen. Amen. Ang born again, kapatid, ito ay gawa sa iyo ng ating Panginoong Yesu Cristo. The moment na minamahal, nagpasahog ka, ikaw ay nampalataya, ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Yesu Cristo, babaguhin ka ng ating Diyos. Amen. Sabi mo naman, hindi ikaw ang magbabago sa buhay mo dahil hindi mo kaya. Hindi mo kaya, kapatid. Ilang taon ka na kung minamahal? More than 50 years old, 60 years old. Hindi ba every time na magkaroon kung minamahal ng New Year, mayroon kang New Year's resolution. Sinasabi mo na hindi ka iinom, hindi ka na magsusugal, hindi ka na magbababae, at hindi ka na mga minamahal gagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Okay, after 2 weeks, ganun naman, balik na naman sa dati. Bakit? Dahil wala kang kapangyarihan. Hindi mo kayang baguhin ang iyong pusong bato na ito'y magiging pusong laman, mga minamahal. Only God can do that, mga minamahal, na ang pusong bato, ito ay gagawing pusong laman ng ating Panginoon. Sabihin, ang Diyos ang siyang nagpapago ng buhay ng tao. Amen? Praise the Lord! Kaya po naman ang sabi ng perilous times will come in the last days. Kaya po, kapatid, nagkakaroon na po ngayon ng lindol. Amen po ba? Last week pa lang, last week or almost 2 weeks. Kapatid, ang daming namatay. Doon po sa dago ng Davao. Alam mo ba ninyo, ang lindol na ito, mga minamahal, ang lindol na ito'y kasing lakas ng nangyari ng lindol ng 1990.
Hindi ba tumama yun sa Baguio City, maging sa atin mga minamahal. Nung lindol na yun at naglilindol, ako ay nandoon sa loob po ng sabungan doon po sa Angeles City, mga minamahal. Hindi ko alam na grabe yung nangyari, kapatid. Nanalo pa naman ako sa sabong noon. Pagkatapos, kapatid, ng sabong, bumili pa ako ng Texas. Pero nung lumindol na, pero nung pag-uwi ko, kapatid, dahil nagko-comment lang ako, narinig ko sa balita, yung Victory Hotel sa Baguio, yung Hyatt Hotel sa Baguio, ito ay bumagsak ng naman. Dito lang sa Mabalacat, yung mga nicho, kapatid, nagkagiliran, kapatid. Ang dami, yung mga kalsada, ito'y nangabasag. Likewise, doon po sa Davao ng Davao City, yung recent earthquake, ganun din ang nangyari. Makikita mo ang McDonald's, makikita mo ang mga building, makikita mo mga kalsada, mga tulay, kapatid, ito'y nagkawasak-wasak. Bakit? Dahil sa lakas ng lindol. Ang lindol po ba, kapatid, sa ito nanggagaling? Ito ang tanong. Saan ba nanggagaling ang lindol? Alam po niyo sa mga scientists, sa science, kapatid, pinag-aaralan ka. Ito ra po mga minamahal ay yung bato, kapatid, sa ilalim, ito yung naggagalawan. Kaya nagkakaroon ng lindol. Pero hindi. Kasi tayo mananampalataya na. Kapag ikaw ay mananampalataya, ang babasihan mo ang salita ng Diyos. Amen. Dahil kakaroon pala ng lindol, mga minamahal, ito ay minsan ay pagbisita ng Panginoon o kaya naman ang galit ng Diyos. Mga minamahal, dahil ang sabi ng Biblia, dahil sa galit ng Panginoon, maging ang langit, ang lupa, ito'y uugayin ng ating Panginoon. Ito, kapatid, at ang sabi ng ating Panginoon, mga minamahal, mga tanda bago babalik ang ating Panginoon Jesucristo, ang mga templo, ang mga building, wala kang makikita mga building na nakatayo sa kanilang kapwa bato na hindi babagsak. Ibig sabihin, lahat po ng building sa Manila, lahat ng bahay, mga minabalang araw, ito'y mapapatag dahil sa lakas ng lindol na mangyayari. At ito ang dapat paghandaan po ng tao, mga minamahal. Amen. Amen. Dahil anytime, pwede kang kunin ng Panginoon, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo, kagaya, kapatid, na nangyari lang dito sa Balibago, hindi naman lumindol. Umulan lang ng konti. Mga minamahal, bumagsak ang 9th floor na building na ginagawa, kapatid. At ang nangamatay, mahigit 20 yata. Yung nakuha, at isa pa ron, mga minamahal, merong taga-Mabalacat po doon, isang security guard. Mga minamahal, ito'y mapangal, balang araw dumarat ito. Kung atin mo babasahin mo naman dito sa Haggai, chapter 2, verse 6 up to 7, mga minamahal, ito po ay sa Old Testament. Ang sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa sa sandaling panahon, aking uugahin ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa. Aking uugahin ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan po ninyo, kapatid. Ang Diyos, ang siyang may control. Amen. Amen. Because God, meron po siyang sovereign power. Kasi lamang ang nagmamay-ari nito, kapatid. God is in control. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay at kontrolado ng ating Panginoon dahil siya po ang Creator. Amen. Amen. Siya ang gumawa, mga minamahal. At ang ating Panginoon, mga minamahal, siya ay isang Diyos na makapangyarihan sa magitan lamang ng kanyang mga salita. Ang lahat ng mga bagay ay nalikha. Ang sabi nga ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. So, una po kasi, nung nilikha ang langit, kapatid, salita lamang. Amen? Amen. Ang sabi, in the beginning was the Word lang, kapatid,
And the Word was with God, and the Word was God. Kaya kapatid, medyo nabitin lang kanina, yung sinabi ni Brother Elio, nung nakipag-debate siya sa isang Muslim mga manamahal, lang paniniwala nila, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay tao lamang dahil mga minamahal, tumatawag siya doon, andong siya nakatapos sa cross, sabi niya, Panginoon, bakit po ako pinabayaan? Di ba? Ama ko, bakit po ako pinabayaan? Kasi mga minamahal mong kapatid, doon sa pagsasabi niyo ng ating Panginoon, ito ay manifestation ng kanyang laman, yung Son of God. Hindi ba yung Son of God, yung tao, nung lumakad dito ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y kumakain. Amen po ba? Ibig sabihin, kung siya'y kumakain, siya rin po ay nagdudumi. Amen? Siya'y nagpapasting, kapatid. At siya mga minamahal ay nasasaktan. Siya'y nauuhaw. Bakit? Dahil siya'y nagkatawang tao. Amen po ba? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya mga minamahal, minsan nagsasalita siya bilang Diyos. Ang sabi po niya, mga minamahal, nung lumapit sa Kanya ang isang makasalanan, mga minamahal, ang sabi po niya, kapatid, go and sin no more. Pinatawad na ang iyong kasalanan. Kaya nung parang din ng mga Eskrib at mga Fariseo, ang tao ito'y namumusang, sabi niya, hindi baga ang Diyos lamang siya pwede magpatawad ng kasalanan? Bakit ang tao ito, ang sabi nila, bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Hindi po nila kapatid yung tinatawag ng dual nature. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, siya ang Diyos. Amen? At bilang tao, kapatid, ang tawag sa Kanya ay Son of God. At ang sabi ko, kapatid, nung umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 20, ano po sabi nito mga minamahal? Suriin po ninyo ito. Kaninong Espiritu ang iniwanan niya rito? Espiritu mismo ni Kristo. Amen? Ang sabi po dito, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ka sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi. Sino kasama natin palagi? Hindi ba ang Santong Espiritu? Kasi siya'y nasa puso po natin. Ibig sabihin na, yun ang hindi po nila naintindihan. Meron lamang iisang Diyos. Amen po ba? Amen? Amen. This is the first and the greatest commandment of all. Remember mo naman, ang sabi po kapatid, nagtanong ang mga apostoles sa ating Panginoon, mahal na Panginoon, ano po ba, mahal na Panginoon, ang kauna-unahang utos o dakilang utos sa lahat? Ang sabi po niya, mahal, Hero Israel, the Lord our God is one Lord. And you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. At ang pangalawang utos, you love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin mo na mahal, dalawa lang utos ngayon sa New Testament because yung utos, kapatid, doon sa Old Testament, ito ay kinonsolidate sa dalawang utos mga naman. Amen? Amen. Pero ang pangunahing utos doon ay ang alalahanin mo at tanggapin na meron lamang iisang Diyos. Amen? Amen. Sa ang mahal, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, this is the first and the greatest commandment of all. Mga minamahal, Colossians chapter 1, yung binasa ni Brother Ewan kanina, ipapaintindi ko lang sa inyo. Colossians chapter 1, mga minamahal, verse 13, 14, 15. Ano bang sabi dito, mga minamahal? Colossians chapter 1, verse 1 up to 3, kapatid. Ano bang sabi dito? Si Pablo, na apostol Yesu Cristo, sa magitan ng kaloob ng Diyos at Timoteo, na ating kapatid, sa mga banal at tapat ng mga kapatid kay Kristo nasa Colossus, sa ginawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos at ating Ama. Lagi kami magpasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa aming panalangin para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal kaya sa pag-asa at nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong unang salita katotohanan ng Ebanghelyo.
na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan at gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutuhan kay Epaphroditus. Sige po, suggest na po manaman. At po sabi ko dito kapatid, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugos sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng karagdagan na patiyaga at paigala na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayo karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas tayo niya sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na sa Kanya mayroon tayo katubusan, mayroon tayo katubusan, kaligtasan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo, mga minamahal, He is the image of God. Kasi sabi nga kapatid, huwag mo nang ililiwag brother yun. 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi ni Pablo kapatid, and without controversy, wala nang pagtalong-talong pa, sabi niya, great is the mystery of godliness. God, when we see God, there's only one God. Amen. God was manifest in the flesh, ang sabi ko niya, at ito'y ipinangaral sa mga Hentil, ipinangaral sa mga Greko, sa mga Hudyo, kapatid, at sa lahat ng sansilukop, siya ay ipinangaral. Sino ang Diyos nito? Sino ang image ng ating Diyos na ito? Walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Kasi hindi mo lang makikita ang Diyos. Amen? Ang Diyos siya yung Espiritu, so kinakailangan siyang magkatawang tao. At yung si Kristo na lumakad dito, siya raw po ang image o larawan ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi ko dito, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. This says, ito po kapatid, sapagkat sa magitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa wikang Ingles kapatid, ang sabi po dito, mga namahal, sa wikang Ingles, for by Him were all things created. Sino ang nag-create? Hindi ba ang Word in the beginning was the Word? Sino ito, kapatid? At ang sabi, sino ba ang gumawa? Sabi po ito, and all things were, or by Him were all things created. Halimbawa kapatid, nung mag-aaral tayo, gumawa tayo ng assignment, nag-submit tayo. Ang sabi, submitted by Max Villaflor. Submitted and made by Max Villaflor. Hindi naman submitted through Max Villaflor. Submitted by. Ibig sabihin, siya ang nag-submit. Dito kapatid, for by Him were created, were all things created. Siya ang gumawa. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang nag-create ng lahat ng bagay. Amen. Nagkatawang tao lang siya kapatid. Hindi yun ang alam. Pero sabi nga po kapatid, ng Isaiah chapter 43 verse 10 up to 11, mga minamahal, walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos lamang. Amen. Pero sino ang nagligtas sa atin? Hindi ba natin Panginoong Jesucristo? Kasi siya ang Diyos din na nakatawang tao. Amen. Amen. Mga minamahal, huwag po tayong magpapadisip. Mga minamahal kapatid, kinakailangan ito po. Kasi madaling haga ang salita ng Diyos. Minsan mga minamahal, tinawag siya Son of God. Pero hindi siya God the Son. Hindi siya God the Son. Kasi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi siya God the Son. Siya ay Son of God. Because bilang God, bilang Father siya. Sino ba ang ama mo? Hindi ba siya? Ang ating ama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal kong kapatid, dito po mga minamahal, ang diablo, gagawa rin siya ng paraan upang malihis mo. Kasi ang sabi nga ng Biblia, even Satan, siya'y naniniwala na mayroon lamang isang Diyos. Amen po ba? Kaya po kayo magpapadisip. Mga minamahal,
Kung sasabihin lang po na si Kristo ay junior lang at hindi siya ang Diyos, lumayo kayo dyan, kapatid. Nakakatakot yan. Amen? Kasi mo naman kapag ipinapalawan, kasi ni Pablo, yung ama, yung anak, kapatid, baka ba, anong calling nyo na, ay, tingnan mo, anak nga pala si Jesus Christ. Hindi ba? Tapos binigyan ng kapapalaan na lahat ng tuwa ay luluhod sa Kanya. Sa langit, ibig sabihin, pati yung tuhod ng Diyos Ama, luluhod sa Kanya. Di ba? Kaya mga mahal, mag-ingat po tayo rito. Ang sabi nga ng Isaiah 43, verse 10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod, aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong mahulawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o makahaman naman pagkatapos ko, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Sino sasabi nito? Ang God the Father. So siya lamang tagapagligtas. At kanino tayo maliligtas? Sa ating Panginoon Jesucristo. Kailangan natin tagapin mo. Kaya sabi nga, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father. Yung sinasabing right hand, kapatid, it is a right hand of power. Amen? Kasi meron lamang po naman isang trono sa langit. Hindi naman tatlo ang trono doon. Baka meron trono, akala niyo, meron trono ang, merong luklukan doon ang Ama, meron luklukan dito ang Anak, meron dito ang Holy Spirit. Iba? Hindi. Isa lang ang trono sa langit. Amen? Meron lang po mga manifestation, kapatid. Sabi nga, Brother Edwin, one person. Kasi siya ang image ng God. Pero meron siyang tatlo, kapatid, na ginagawa. Amen? Naintindihan po niyo, kapatid? Everybody say praise the Lord. Baka po na mahal po kayo. Baka, tama naman na. Tama naman yung gusto na. Tama naman yung kaya, hindi na ako babagit ng ano po. Wala, hindi. Suriin po natin ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ng kapatid, kapag may lindol, binibisita tayo ng Panginoon. Kaya kapag lumilindol, huwag kang matakot. Amen? Kapag lumilindol, imbes na sumigaw ka, natatakot ka, kapatid, nagpapanik ka, huwag kang magpanik. Ang gawin mo, magpupuri ka sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabihin po ninyo, Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi kapatid, binibisita tayo, mga minamahal ng Panginoon. Tingnan po ninyo, kapatid, patutunayan ko po yan. Nasa Exodus chapter 19, verse 18, ano po ang sabi po dito, kapatid? Ang buong bundok ng Sinai ay nabalo sa usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy, di ba? At ang usok niyaon ay kumailan lang sa parang usok na isang puno at nayanig ang buong nagpalakas ang buong bundok. Nayanig sa presensya ng Panginoon. Bumaba siya, kapatid. Nagpunta ng bundok ng Sinai. At ang bundok ng Sinai, ito'y nayanig. Ito'y nasik, kapatid. Bakit? Dahil sa presensya ng Panginoon. Amen? Dahil sa presensya ng Diyos. Kaya kung may nagsasabi na nagpo-prophesy ako si Jesus, mamalaman, parang wala na. Hindi ka man naantig, kapatid, at hindi naman, mga minamahal, alam po ninyo, maging si Paulo sa si Silas, nung sila nakakulong, ang ginawa nila, nagpuri lamang sila sa Panginoon, pinuri nila, nakatalikala sila, kapatid, nakagapos, aside from nakagapos sila, nakakulong pa sila. Anong nangyari, kapatid? Nung nagpuri sila, mga minamahal, dumating ang presensya ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, niyanig ang kulungan, kapatid. At nangabunot ang mga pundasyon ng kulungan, ang mga gate, kapatid, na bakal, ito'y nangabuksan, kapatid, dahil sa presensya ng Panginoon. Kaya huwag kayong matakot. Kasi ako, kapatid, naligtas ako dahil sa lindol. Yes. Kasi nung lumindol na yun ng malakas, pag uwi ko sa bahay, mga minamagdang paiyak ako.
naisip ko, kung doon ako, kapatid, o bumuho yung building ng sabungan na yon at patay ako, kumusta ang kanlo? Kumusta? Meron ba akong kaligtasan? Wala. Pagmula noon, kapatid, tinanggap ko ang ating Panginoon Kristo. Yun na pala ang pagtawag sa akin ng ating Panginoon. So mga minamahal, mangyayari ito. Mangyayari ang mga lindol na ito. Kaya ang tanong, kapatid, huwag po kayo mag-alala, malapit tayong magtapos. Ang tanong, kapag lumilindol ang lupa, saan ka kumakapit? That's the first question. Kumakapit ka ba sa sarili mo? Kumakapit ka ba sa kakayahan mo, kapatid? Hindi ka maliligtas ng kayamanan mo ng kahit anong profesyon meron ka, kahit na ikaw pa ang presidente ng isang bansa, kapatid. Kapag nagkaroon ng lindol, hindi mo na pwedeng panghawakan pa yan. Ang gagawin mong unang panghawakan mo, kapatid, ang mismong Panginoong Jesucristo. Amen. Awit 46, versikulo 1, ang sabi po dito, mga naman. Psalms chapter 46, verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabag-abagan. Amen? In times of hardship, problem, trials, kung naman, nandyan lang ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo, siya'y hindi malayo sa atin. Siya'y kasinilapit lamang ng ating dasal. Amen? Bakit ang sabi ng Biblia, where 2 or 3 are gathered in my name, then I am in the midst of them. Ang ibig sabihin nun, 2 o 3 na nakatipon sa aking pangalan, ang sabi ng Panginoon, at ako'y nandun sa kanilang kalagitnaan. Hindi man natin nakikita ang Panginoon kasi siya Espiritu, pero ako'y naniniwala, kasama po natin ang ating Panginoon sa mga sandali. Kasi Espiritu, yung kaibahan po, ang ating Panginoon, siya nasa Amerika ngayon. Siya pinupuri doon. At nandito rin po siya because He is omnipresent. Amen? Sa lahat ng tao, siya po ay nandun. Hindi kagaya sa Satanas. Kapag si Satanas ay nandun po sa Iraq, wala po siya sa Israel at wala siya sa Pilipinas. Pero ang Panginoon Jesucristo, dahil siya makapangyarihan, siya Espiritu, kahit sa tao, siya nandoon maglamahal. Amen? At ang sabi po ng banal na kasulatan, in times of hardship and trials, mga minamahal, saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa iyong sariling kaunawaan, sariling lakas? No! Ang puntahan mo, kapatid, hallelujah, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, because our Lord Jesus Christ, He is the hiding place. Amen? Siya ang ating kanlungan at sandigan, mga minamahal. Siya, kapatid, ang dapat po nating asahan at sampalatayanan. At ang sabi ng Biblia, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan ang nagsabi ng ating Panginoon. Amen? Everyone say praise the Lord. And the second question is, kung ang buhay mo, kapatid, ay may pagyanig ngayon, mananatili ka ba na tapat sa Diyos? Kung ang buhay mo ngayon ay mayroong pagyanig, mayroong paglindol sa buhay mo, mananatili ka ba sa ating Panginoon? Ang ibig sabihin ng pagyanig sa buhay mo, kapatid, ikaw ay tinatamaan ngayon ng mga pagsubok, mga problema, suliranin, kahirapan sa buhay, mga minamahal, hallelujah, mananatili ka ba sa ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, yes, mananatili tayo dapat sa ating Panginoon dahil sa ating Panginoon meron tayong seguridad, mga minamahal, tayo
Gaya ng sabi ng Biblia, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Pinahitutan lang yan ng Diyos, kapatid. Dahil tayo po ay kanyang sinusubukan. Ang sabi nga po, minamahal, ng James chapter 1, verse 2 up to 3. Minamahal, alam mo, sabi ni Santiago, ni James, mga kapatid ko, ituloy ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong naranaman na ang pagsubok na inyong pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis at ang inyong hayaan na malubos ang ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging saktan. Sabihin kapatid, meron po parang kadena po yan. Amen po ba? Amen? Kaya mga minamahal, may po tayo kasabihan, pag may pagsubok, pag may pagsubok, pagbangon. Amen? Kung may pagsubok na alam mo ka, may pagbangon ka. Amen? At doon mo kapatid, kapag ikaw ay bumangon, kapag may pagsubok, may pag-asa. Amen. 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 Kasi pag isubukan ka, pag mga minamahal, minsan, nalulubog tayo. Minsan, nagdaro pa tayo, kapatid. Pero gusto ng ating Panginoon, mga minamahal, kapag ikaw ay bumagsak sa iyong pananampalataya, ikaw ay kinakailangan bumangon at magpatuloy ka na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil kapag ikaw ay bumangon, habang may buhay, may pag-asa. Pakapag mo natin. Bakit mo sa may pag-asa. Ngayon, hindi ka pa nakapag-asawa. May pag-asa ka pa. Wala ka pang anak. Huwag ka mag-alala. May pag-asa ka pa. Habang may buhay, may pag-asa. Amen. Tatawagin ko na yung mga mahal at mawin po tayo sa ating Panginoon Kristo. Ating po gawin mo ng mahalang Panginoon, minamahal kita. Praise the Lord. Gawin mo natin itong panalangin mo minamahal. Ang pagkikipag-unahin sa Panginoon. Hallelujah. Sama
bless you.